ni Jocelyn na napakamakatwiran naman ang sinabi ni Kent. Marahil ay silang dalawa ni Carter ang nasa sitwasyon, pero si Kent ay nasa labas ngunit mas malinaw pa nitong nakikita ang sitwasyon nila. Inaamin niya din na kung talagang mangyayari ngayon kay Carter at Roxanne, ay tsak na hindi siya magiging kalmado. Naiintindihan ko naman kung anong pinupunto mo. Pero ilang beses ko nang sinabi sa kanya na wala talagang namagitan sa pagitan namin ni Red. Ngunit sa kabila noon, hindi pa rin siya naniniwala dito. Sabi niya kay Kent, Miss Jocelyn, sa katunayan ay pwede mo rin namang pagbaliktarin ang sitwasyon niyo ni Sir. Kung kayo po ba, papipiliin niyo rin po bang makasama si Sir kapag nabuntis niya si Roxanne? Tanong nito at dahil doon ay natahimik si Jocelyn. Salamat Kent, napakagulo ng isip ko ngayon. Siguradong kailangan ko lang sigurong makapag-isa na muna, sabi ni Jocelyn dito. Sa totoo lang ay biglang lumambot ang puso niyang bigla. Isa pa inisip niya na magkakaanak na siya. Alam niya kung paano ang lumaki ng walang ama dahil napaka-irresponsable na ama niya noon. Kaya doon ay bigla na lamang niyang naisip na gusto niyang bigyan ng kompletong pamilya ang magiging anak niya. Ilang araw ang pinalipas ni Jocelyn para kumalma. Ang trabaho ay biglang naging sobrang abala dahil sa kanyang pagbubuntis kahit na papaano ay nabawasan ang mga trabaho niya. Pero dahil nakikita niya lahat ng kasama niya na sobrang pagod na pagod, kaya siya nagboluntaryo na agawin ng ilang mga trabaho na mga to. Nang araw na yun ay sobrang abala sa Jocelyn kaya inabot na siya ng alas 9 ng gabi sa ospital. Kalalabas lang ni Kendra mula sa operating room at pagkatapos ay nakita siya nitong naroon pa. Jocelyn, anong oras na? Bakit nandito ka pa? Nag-aalala nitong tanong sa kanya. Ano ka ba? Delikado ang unang 3 buwan ng pagbubuntis mo. Kailangan mo nang umuwi at magpahinga. Kailangan ng baby mo ang tamang pahinga. Sabi ni Kendra sa kanya na nakakunot pa ang noo. Agad naman siyang ngumiti dito. Oo, magpapalit na nga ako ng damit ko at uuwi na sana ako. Sabi niya rito at pagkatapos niyang sabihin niyon ay tumalikod na siya upang magbihis ng nabit niya. Nagkuhanan niyang kanyang damit mula sa hanger. Kinailangan niyang tumingkayad at bigla na lamang naramdaman ni Jocelyn na medyo bumilis ang tibok ng puso niya at para bang bigla na lamang siyang nahilo. Gayunpaman, naisip niya na marahil dahil sa pagod niya yon sa buong maghapon. Kaya nga lang sa kalagitnaan ng kanyang pagbibihis ay bigla na lamang nandilim ang kanyang paningin at sa isang iglap ay nawalan siya bigla ng malay. Sa labas nakaupo si Kendra at tahimik na nahinintay si Jocelyn. Magpapalit ka lang ng damit, napakatagal mo. Sabi niya rito na bigla na lamang siyang may maalala kaya dali-dali siyang tumayo at mabilis na pumasok sa loob. Jocelyn? Tawag niya rito, tinulak ang pinto't binuksan. Nang pumasok siya nakita niya nakahiga sa sahig si Jocelyn at walang malay. Nang mga oras na yon ay biglang binalot ng takot ang puso ni Kendra. Nang mga oras na yon, agad niyang nilapitan ito. Jocelyn, gumising ka! Sigaw niya. Mabuti na lamang at nasa ospital lang sila kaya mabilis siyang nakahingi ng tulong. Ilang minuto na rin nakahiga si Jocelyn sa hospital bed nang magising siya. Nang imulat niyang kanyang mga mata ay naroon na siya at nakahiga kaya gulat na gulat siya. Napabalikwas siya ng bangon at napahawak sa tiyan niya. Baby! Sigaw niya kagad. Dahil nga napakalit pa ng baby niya hindi niya pa ito maramdaman. Matinding pag-aalala ang naramdaman ni Jocelyn ng mga oras na yun at eksakto namang pumasok ang doktor. Gising ka na pala. Kamusta na pakiramdam mo? Tanong ito sa kanya. Okay lang pong pakiramdam ko, pero parang nangihinang katawan ko. By the way, paano po ako napunta rito? Tanong niya dahil sa totoo lang ay nagtataka talaga siya. Nawalan ka ng malay kanina, sagot naman ito. Nawalan ng malay? Gulat na tanong ni Jocelyn dito. Kamusta pong baby ko? Muli niyang tanong dito nang may takot sa dibdib. Ngumiti naman ito sa kanya. Huwag kang mag-alala, okay lang ang baby mo. Masyado kang naging busy nitong mga nakaraang araw kaya kailangan mo magpahinga. Hindi dapat nagpapagod masyado. Okay lang po ba talaga ang baby ko? Hindi pa rin mapakaling tanong ni Jocelyn dito. Oo nga, kung hindi ka mapakali, pwede kitang i-ultrasound para ikaw mismo magpakinig sa tibok ng puso ng baby mo. Agad namang ngumiti si Jocelyn. Okay po, baka sakaling mas mapanatag ako pagkatapos. Okay, sige, sumunod ka sa akin. Sabi nito doon na nga siya pumasok sa ultrasound room. Nang nakahiga na siya dito ay medyo nababahala pa rin ang kanyang puso. Dahil sa nangyari sa kanya noon ay hindi niya maiwasang mag-alala.
Habang gumagawa ng eksaminasyon ng doktor, ay bigla itong napaa. Nang marinig to ni Jocelyn ay bigla siyang natakot. Ano pong problema? Kinakabahang tanong niya rito. Hindi wala. Okay lang ang baby mo. Nakangiting sagot nito sa kanya. Matapos ang ilang sandali pa ay nakumpirma na nga nitong tama siya. Tiningnan niya si Jocelyn na may ngiti sa labi. Dr. Jocelyn, congrats! Triplets ang anak mo! Masayang sabi nito sa kanya. Nilingon ni Carter si Kent nang pumasok to sa kanyang opisina. Kamusta nang pinapagawa ko? Tanong niya rito. Nahanap na namin sir ang inutusan ni Roxanne at ang nanay ni Red na magdala sa hotel kina Red at kay Miss Jocelyn. Balita nito sa kanya. Napatungo naman siya at handa daw po siyang humarap kung sakaling magsampa tayo ng kaso pero tumigil ito't nag-alalang tumingin sa kanya kung saan napakunot ang noon niya. Ano yun? Tanong niya rito. Napalunok muna to bago nagsalita. Ang mga inutusan kong maghanap kay Roxanne ay matagumpay na nahanap siya. Pero kalahating oras nang nakakalipas ngunit hindi na sila makontak pa. At ang tracker ay nakasteady na lang sa isang lugar. At sa tingin ko ay may hindi na magandang nangyari sa kanila. Sabi nito na halos bulong na lamang. Nang marinig to ng lalaki ay napakuyom ang kamay niya. Ang Roxanne na yon, hindi niya akalaing hindi pa rin to titigil sa panggugulo sa kanila. Akala pa naman niya ay mapapanatag na siya pero mas mukhang mapapanatag lang siya kung masisiguro niyang hindi na ito humihinga pa. Nasa ganun siyang sitwasyon na makatanggap siya ng tawag mula kay Kendra, ang kaibigan at kasamahan ni Jocelyn sa ospital. Triplets? Sigurado ka ba? Tanong ni Jocelyn sa doktor at hindi makapaniwala si Jocelyn sa kanyang narinig. At ang kanyang buong pagkatao ay nagulat. Magkahalong tuwa at gulat ang nararamdaman niya ng mga oras na yon. Oo, ilang beses ko na itong sinubukang kumpirmahin at nakumpirma ko nga na triplets talagang mga to, sabi nito sa kanya. Hindi ko akalain na triplets ang pinagbubuntis ko, sabi ni Jocelyn at pagkatapos ay napangiti sa kanya. Marahan niyang hinawakan ang kanyang ibabang tiyan habang sobrang sayang nararamdaman. Napakasaya niya na hindi lang isa ang ibinigay nito sa kanyang baby, kung hindi 3. Ito talagang pinakamagandang balitang natanggap niya. Ang huling beses na ginawa nating B-ultrasound ay medyo maagat maaring mga sanggol nun ay wala pang fetal heartbeat. Kaya hindi ko to kagad napansin at ngayon nga 3 baby ay pare-pareho ng may tibok ang puso. Nakangiting sabi nito sa kanya. Salamat po, sabi ni Jocelyn dito at pagkatapos ay inabot na ito sa kanyang ultrasound picture. Gabi na't nawalan ka pa ng malay kaya iminumungkahi ko na manatili ka na muna dito sa ospital para makapagpahinga ka, sabi sa kanya ng doktor. Aga namang tumango si Jocelyn dito. Okay po, Dok, sabi ni Jocelyn dito. Ngayon ay may 3 sanggol na sa sinapupunan niya at kailangan niya ng mas maging maingat. Paglabas niya sa ultrasound room at patungo na sana sa isa sa mga silid ay bigla na lamang niya nakasalubong si Carter. Jocelyn, sigaw nito sa pagkabalisa at dali-daling lumapit sa kanya. Bakit ka nandito? Hindi niya akalaing makikita niya doon ng mga oras na yon kasi nga hindi naman sila nag-usap nitong nakaraang 2 araw. Bukod doon ay ganun din naman siya. Tinawagan ako ni Kendra at sinabi niyang nawalan ka ng malay. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hindi mo ko tinawagan? Tanong nito sa kanya na pagkatapos ay binuhat siya nito papasok sa silid at nilapag siya sa kama at pagkatapos ay kinumutan. Ano daw ang dahilan? Bakit ka nawalan ng malay? May sinabi bang doktor? Puno ng pag-aalalang tanong nito sa kanya. Siguro medyo napagod lang ako nitong mga nakaraang araw at kailangan ko lang daw ng magpahinga. Nang mga oras naman na yon ay labis pa rin ang pag-aalala ni Carter. Lalo nang makita niyang maputlang mukha ni Jocelyn at halata sa mga mata nito ang pagod. Medyo gabi na, matulog ka na muna at uuwi na tayo bukas, sabi nito sa kanya. Tumango naman siya dito at pagkatapos pinikit ang kanyang mga mata. Upang makatulog siya ng maayos, pinatay ni Carter ang ilaw sa silid. Kaya sa isang iglap ay biglang dumilim ang buong silid. Binuksan itong bintana kung saan pumasok mula doon ang liwanag ng buwan. Bagamat napagod si Jocelyn, hindi nakaramdam ng antok si Jocelyn habang nakahiga siya sa kama. Sa katunayan na makita niya si Carter ay napakarami niyang gustong sabihin dito. Gusto niya sabihin dito kung gaano siya kasaya dahil sa nalaman niyang 3 pa lang magiging baby niya. Hindi na niya mahintay pa na ikwento dito tungkol doon. Gayon pa man ang malapit na niyang ibuka ang kanyang bibig upang magsalita ay nalaman niya na nawalan siya ng lakas para magsalita. Lalo't alam niyang hindi naman ito yun inaabangan. Dahil sa pag-iisip nito ay biglang nawalan ng gana si Jocelyn na sabihin ito sa kanya. Dahil ang nasa isip nito ang baby sa tiyan niya ay hindi sa kanya,
Kung siya ay masaya, marahil ito ay tiyak na malungkot. Dahil doon ay unti-unti nang nakatulog si Jocelyn. Samantala, habang nakatitig si Carter sa natutulog na si Jocelyn. Habang nasa ilalim ng malamlam na ilaw ay sa wakas ay nakahinga din naman siya kahit papaano ng maluwag. Ilang sandali pa'y tumayo siya, tinalikan niya ito sa noo. Pagkatapos noon ay hinanap niya ang doktor na tumingin kay Jocelyn kanina. Nang marinig ng doktor na siyang fiancé ni Jocelyn ay agad itong napangiti. Ah, ikaw palang bumihag sa puso ni Dr. Jocelyn. Napakaswerte niya naman, sabi nito sa kanya. Isa pa'y swerte ka rin dahil triplets ang babing dinadala ni Dr. Jocelyn. Dagdag pa nito sabi sa kanya. Triplets? Gulat na gulat din naman tanong ni Carter dito. Mabilis naman tong tumango sa kanya. Oo, bibihira ang magkaroon ng triplets sa panahon ngayon, kaya napakaswerte mo talaga, sabi nito sa kanya. Kamusta naman po siya? Kaya niya po bang dalhin ng 3 sanggol? Hindi ba siya masyadong mabibigatan? Tanong niya dito, nag-isip naman sandali ang doktor at pagkatapos ay taimtim tong sumagot sa kanya. Magkakaroon siya ng morning sickness kung saan ay baka mas magiging malala sa mga unang mga buwan niya. At tsak na dahil 3 nga sila sa tiyan niya ay kailangan na mas mabantayan siya. Sagot nito sa kanya. Pero nang makita ko ang reaksyon ni Dr. Jocelyn na nalaman niyang triplets ang kanyang dinadala, ay hindi siya nakaramdam ng kahit na ano kung hindi kaligayahan lamang. Dagdag pa nitong sabi sa kanya. Masaya siya at masaya din ako para sa kanya. Salamat po, nakumpirma niyang okay lang naman ito at nasa maayos naman tong kalagayan. Basta palagi lang daw itong magpapahinga ng maayos ay walang magiging problema. Dahil doon ay mas nakahinga ng maluwag si Carter. Pero triplets? Nagulat talaga siya at pagkatapos napahawak sa kanyang dibdib. Hindi niya masabi kung anong kanyang nararamdaman, kung masaya ba siya o malungkot. Siguro ay halo-halong emosyon ang nararamdaman niya. Kung ito nga ay triplets tapos 2 lalaki at 1 babae. O pare-parehong lalaki kapanapanabik nga talaga. Ilang sandali pa'y bumalik siya sa loob ng silid at naupo sa tabi ni Jocelyn. Pagkatapos ay napatitig sa mukha nito. Hanggang sa mga oras na yon ay flat pa rin ang tiyan nito at wala pa ring pagbabago. Bigla siyang natakot. Nag-alala siya na baka biglang araw ay iwanan siya ni Jocelyn dahil lang sa mga sanggol na yon. Jocelyn, ano bang dapat kong gawin? Bulong niya at pagkatapos sinawakan ng kamay nito at punong-puno ng pag-alalang nakatingin dito. Nakaramdam siya ng matinding sakit. Jocelyn, huwag mo kong iiwan. Huwag mo kong iiwan. Bulong niya pa rito. Hindi niya alam kung kaya niya bang mabuhay kung wala si Jocelyn sa tabi niya. Napabuntong hininga si Colt at pagkatapos nagtatagi sa mga bagang habang iniilawan ng kotseng sa mga oras na yon ay nahulog sa bangin. Ilang metro mula sa kalsada. Napakuyom ang kanyang mga kamay na makita nga niyang naroon sa loob ng sasakyan ng 2 niyang kasamahan. Agad-agad nila itong nilapitan at pagkatapos ay pinulsuhan. Mabuti na lamang at buhay pang mga to. Kailangan na nilang dalhin ng pagdadala sa ospital sa mga ito dahil alam nilang marami ng halos dugong nawala sa mga to. Agad nilang pinagtulungan na isakay ito sa isa pang kotse nilang dala at dinala sa pinakamalapit na ospital. Halos ilang oras din na hinabol ni Roxanne ang mga humahabol sa kanya. Mabuti na lang at sa pakipagitgitan niya sa mga ito'y naihulog niyang mga ito sa bangin at naihulog. Hindi niya alam kung paano siya nasundan ng mga ito at kung paano siya nahanap ng mga ito. Pero isa lang ang sinisiguro niya na ang mga tauhang iyon ni Carter. Marahil ay nalaman na nito na siya ang may pakana ng lahat. Bigla siyang napakagatlabi at napapikit dahil sa hapdi. Kanina pa siya nakipagitgitan sa mga iyon at may gasgas na siya sa kanyang tuhod. Nang dahil sa takot niya, na baka masundan pa siya ng mga to'y sobrang binilisan niyang kanyang pagmamaneho at dahil doon, ay biglang sumakit ang katawan niya, idagdag pa nag-alala siya sa baby na nasa tiyan niya. Gusto na niyang pumunta sa ospital sa lalong madaling panahon, kaya nang maging pula ang ilaw sa traffic light ay hindi din inisip at tiniinan pa rin ang accelerator. Gayunpaman sa mga sandaling iyon ay isang kotseng biglang sumingit sa kanyang harapan at biglang nag-green ang traffic light kaya napapreno at siya ang ihuli na para makapagpreno pa. Sinubukan niyang hawin ang manibela, ngunit nahagi pa rin niya ang nasaunahan niya. Sa sumunod na sandaling malakas na tunog dahil sa banggaan ang naganap. Ang kotse ni Roxanne ay umusok at nagpagulong-gulong. Nasa loob siya ng kotse at pagkatapos ay naramdaman niya na lamang na may mainit na likidong dumadaloy mula sa pagitan ng kanyang mga hita at sobrang sakit ng pakiramdam niya. Sa mga sandaling iyon ay kahit na nanginginig ang kanyang mga kamay at inabot niya ang kanyang tiyan. Baby, okay ka lang ba? Diyan ka lang, sabi niya rito.
Pasensya ka na, hindi kita dapat ginamit. Pasensya na anak ko kaya kailangan mong mabuhay. Ipinapangako ko sa'yo magbabago na ako. Bulong niya, ngunit unti-unti na nagdilim ang paningin niya. Nagising kinabukasan si Roxanne, dali-dali siyang napahawak sa kanyang tiyan. Ang baby ko, bulong niya. Sa mga oras na yun ay eksakto namang may pumasok na nurse sa loob ng silid niya kaya kagad siyang nilingon nito. Kamusta ang baby ko? Tanong niya rito, nakatitig to sa kanya at base sa ekspresyon nito yung mukha itong naawa sa kanya. Pinilit niyang bumangon at tinawakan ng magkabilang braso nito kahit na sobrang hinang-hinang katawan niya. Magsalita ka, sabihin mo sa akin kung kamusta ang baby ko, sigaw niya rito. Pasensya na po ma, pero wala na pong baby niyo. Malungkot na sabi nito sa kanya. Anong sabi mo? Nalalaki ang mga matang tanong ni Roxanne dito. Ulitin mo sinabi mo. Hindi makapaniwalang sabi niya rito. Pasensya na po ma, pero ginawa po namin ang lahat para isalba ang baby niyo. Pero hindi po talaga namin na isalba ang baby niyo. Sabi nito na punong-puno ng lungkot ang mga mata. Hindi, napailing siya. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo, sabi niya rito. Hindi totoo ang mga sinasabi mo, sigaw niya at bigla na lamang tumulong luha sa kanyang mga mata. Hindi totoo. Sinubukan niyang bumaba sa kama, ngunit pinigilan siya nito. Ma'am, kumalma lang po kayo, mahina pa pong katawan niyo, at hindi pa po kayo pwedeng gumalaw-galaw, sabi nito sa kanya. Nang makita nitong masyado siyang emosyonal ay nalapitan siya ng nurse upang aluin siya, gayon pa man ay sobrang puot ang naramdaman niya ng mga oras na yun. Idagdag pang sakit, nanginginig ang katawan niya at napakuyo ang mga kamay niya. Ilang sandali pa'y napatulala na lamang siya. Umiiyak na tumatawa siya. Kinakausap siya ng nurse, ngunit hindi niya ito pinapakinggan. Pinilit niyang bumangon sa kanyang kama kahit na pinigilan siya ng nurse at pagkatapos lumabas ng ospital sa may garden. Hinang-hina ang katawan niya habang naglalakad. Sobrang nanghihina siya. Ilang sandali pa'y bigla na lamang bumuhos ang napakalakas na ulan. Napatingala siya at napapikit. Hinayaang bumagsak ang patak ng ulan sa kanyang mukha. Wala siyang pakialam kung basang-basa ng buong katawan niya. Ilang imahe ang lumabas sa isip niya. Carter, ikaw ang may kasalanan na lahat ng ito. Wala akong ibang gusto ko hindi makasama ka. Pero ang gusto mo'y makasama ang babaeng yun. Puno ng puot na bulong niya rito. At ang baby ko, hinayaan mo siyang mamatay. Pinatay mo siya. Ilang sandali pa'y bigla siyang tumawa sa gitna ng ulan na parang isang baliw at nakakatakot. Pagsisisihan yung ginawa niyo sa akin. Nang magising si Jocelyn kinabukasan ay agad niyang nakita si Carter pagkamulat niya ng kanyang mga mata. Nangingitim ang ilalim ng mga mata nito at pagkatapos ay medyo magulong buhok nito at ang kanyang mga mata ay halos namumula. Tila naman hinaplos ang puso ni Jocelyn dahil sa itsura nito. Hindi ka ba natulog kagabi? Tanong ni Jocelyn dito. Agad namang inunat ni Carter ang kanyang kamay at hinagod nitong buhok niya at pagkatapos ay umiling sa kanya at sumagot ng malumanay. Hindi, nakatulog din naman ako kagabi, ngunit mas maaga lang ako nagising sa'yo. Sagot nito sa kanya. Pero namumulang mga mata mo, sabi niya rito. May ginawa pa kasi ako kagabi at syempre saglit lang ang naging tulog ko pero okay lang naman ako. Hindi mo na ako dapat alalahanin, sabi nito sa kanya. Gutom ka na ba? Malapit nang dumating ang mga pagkain. Sabi nito sa kanya at hindi nga nagtagal ay bigla na lamang may kumatok sa pinto. Nang bumukas ito'y dumating si Kent, kasama isa pa nitong kasamahan kung saan ay daladalang mga itong pagkain. Nang maihahin to sa harap niya ay bigla na lamang siyang nakaramdam ng gutom. Tumayo siya at nagugas ng kanyang kamay at bumalik sa harapan ng pagkain. Dali-dali siyang dumampot ng tinapay at kumagat ngunit nakakaisang lunok pa lang siya ay bigla na lamang siyang nakaramdam ng tila ba naduduwal siya. Kaya dali-dali niyang binaba ang tinapay at nagtatakbo patungo sa banyo upang magsuka. Ilang minuto din ang tinagal niya sa loob ng banyo hanggang sa tuluyan na rin kumalma ang tiyan niya. Bago siya nagumpisang kumain ay uminom na muna siya ng maligamgam na tubig at pagkatapos ay kumain. Ngunit sa pagkakataong iyon ay nakadalawang lunok naman siya kaya lang muli na naman siyang nakaramdam na kagustuhang magsuka. Kaya muli siyang bumalik sa banyo upang magsuka na naman. Hindi talaga komportable ang nararamdaman niya ng mga oras na yon. Pero nang maisip niyang kanyang mga baby, ay naisip niya na magiging sulit din naman ang mga magiging paghihirap niya kapag ipinanganak ang mga baby niya. Matapos niya magsuka at magmumug siya at pagkatapos ay huminga ng malalim. Ilang sandali sumunod na sa kanya si Carter at nang makita siya nito, natapos naman na siyang magsuka ay binuhat siya nito papunta sa kama. Nang makita naman ni Carter na maputla ang kanyang mukha ay bigla na lamang napuno ng butil ng pawis ang noon niya at umahon ng matinding pag-alala.
Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Gusto mo bang uminom ng tubig? Sunod-sunod na tanong niya rito at pagkatapos ay niyakap niya to. Mahina namang tumango si Jocelyn sa kanya at dahil doon ay inabot ni Carter ang tubig at inabot niya rito. Agad namang uminom si Jocelyn ng tubig at pagkatapos ng makainom ay sa wakas ay medyo naging komportable ng pakiramdam ni Jocelyn. Bigla niyang naramdaman ang paghalos nito sa kanyang tiyan, kaya napatingin siya rito nang wala sa oras. Haplusin ko na lang muna para kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam mo, sabi nito sa kanya. Hindi naman napigilan ni Jocelyn ng tumawa dahil sa ginawa nito. Ano ka ba? Ang morning sickness ay normal talaga sa buntis at hindi mo na kailangang panghaplusin ang tiyan ko dahil hindi naman ang tiyan kong problema. Sumagot naman sa kanya si Carter. Ano naman ang problema kung hahaplusin kong tiyan mo maliliit pa naman ang mga baby sa loob. Sabi nito sa kanya. Naaliw naman si Jocelyn dahil sa isinagot nito sa kanya. Alam mo pala yon? Nag-search ako ng tungkol sa mga baby at kung paano sila lumalaki sa loob ng tiyan. Habang nakikinig naman si Jocelyn talagang natulala siya. Hindi niya inaasahan na may ginagawa palang mga ganon ito. Ilang sandali pa yumuko si Carter at pagkatapos nilagay sa kanyang tiyan habang nakahawak doon at seryosong nagsalita. Mga baby, makinig kayo sa akin. Ang inyong mami ay hindi okay ngayon. Para sa kapakanan nyo ay kailangan niyang makakain ng maayos at makatulog ng maayos. Para na rin sa inyo kaya magpapakabait kayo dyan sa loob. Kung hindi, kapag naging makulit pa kayo at pinahirapan yung mami nyo ay baka ako ng daddy nyo ay paluin kayo paglabas nyo ha? Bulong nito sa kanyang tiyan. Tiningnan naman siya ni Jocelyn ng seryosong muka na antig ang puso niya ng mga oras na yon dahil sa mga sinabi nito. Lalo na nang marinig niya ang pagtawag nito sa sarili na daddy. Mas lalo pang nag-init ang kanyang puso. Ilang sandali pa ay hinaplos niya ang kanyang tiyan at napangiti. Pagkatapos bigla niyang naalalang sinabi nito. Mga baby, ibig bang sabihin ay alam na nito? Nilingon niya si Carter. Alam mo na ba? Nagtatakang tanong niya rito. Anong alam mo na? Nagpapanggap namang balik ni Carter ng tanong kay Jocelyn. Alam mo na ba na triplets ang pinabubuntis ko? Tanong niya rito. Ilang sandali pa'y napabuntong hininga si Carter sa kanya at pagkatapos ay mabilis na tumango. Kung hindi pa sinabi sa akin ng doktor ay wala ka pa yatang planong sabihin sa akin. Plano mo bang itago sa akin ito? Tanong nito sa kanya. Hindi naman sa ganon. Agad na umiling si Jocelyn dito. Pagkatapos ay kaagad siyang nagpaliwanag dito. Gusto ko nang sabihin sa iyong tungkol doon. Kagabi kaya lang hindi ko alam kung paano sasabihin sa iyo. Sabi niya rito na totoo naman. Bakit kasi hindi mo sinabi sa akin? Tanong nito sa kanya. Nag-iwas siya ng kanyang tingin mula dito. Natatakot kasi ako na hindi mo naman sila inaabangan at ayaw ko marinig nila na hindi sila inaabangan ng daddy nila. Mahihimig na lungkot na sabi ni Jocelyn dito. Nang matapos magsalita si Jocelyn, bigla naging tahimik ang buong silid. Ilang sandali pa'y narinig niya ang tinig ni Carter. Sino naman ang nagsabi sa'yo na hindi ko sila inaabangan? Biglang tanong sa kanya ni Carter. Dahil dito'y bigla siyang nagtaas ng ulo ng marinig niyang sinabi nito sa kanya at gulat na napatingin dito. Hindi ka ba nagsisinungaling? Masaya ka ba talaga sa pagdating nila? Tanong niya rito.